Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Malayang pagtanggap sa kaligtasan ang nais ni Kristo, walang sapilitan. Kabaligtaran nito ng buhay sa kadiliman at paggawa ng kasalanan na umaalipin sa isip at puso ng sangkatauhan. Inaakala ng maraming tao na ang tunay na kalayaan ay naroon sa pagpili at paggawa ng kung anuman ang naisin. Sa totoo lang, pagpasok sa pagkaalipin ang nangyayari tuwing pinipili ng tao ang kasamaan. Pinapapasok ng nagkakasala ang magnanakaw ng lahat ng pagpapala at mga posibilidad na paglago ng pagkatao tuwing nahuhulog ang tao sa tukso. Nananakaw din ang lahat ng magagandang pagbabagong niloloob ng Diyos sa pamamagitan ng bawat taong inilagay niya sa saktong lugar at panahon para maging instrumento at daan ng paghahari ng Diyos. Nawawala din tuloy ang kahandaan para sa muling pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ang tunay na kalayaan ay natatagpuan lang sa pagyakap sa tunay na identidad at pagkatao ayon sa may likha. Dito nahahayag ang totoong sarili na buong pagmamahal na tinawag ng Diyos para makasama sa pag-ukit ng panibagong mundo. Ayon sa unang pagbasa, pwede tayong pumili ng pagkaalipin. Alipin ng kasalanan na nagbubunga ng kamatayan, o alipin ng Diyos na nagbubunga ng pagpapawalang sala at kalayaan. Ano ang sayo?